Maayong gabi mga kaigsuonan. Para sa atong pagpamalandong sa nining kagabhion, kita nakaabot nining balay alampuanan aron pasalamatan ng Ginoo sa mga adlaw na kita nakadawat og panalangin og sa atong pagsugod karon atong tun-an kining self. Self is our greatest enemy. So kung wala gyud ta kaila sa atong kaugalingon, atong ipanghambog atong kaugalingon, no? Panghambog nato. Dili ta gusto na ay mas maayo pa sa ato. So ingon sa bisan sa balaan nga kasulatan na ang katong kaugalingon ato gyud ang ilhon kung kinsa gyud ta. Kitang tanan individual na nato na tukion kung kinsa kita. Unsay giingon diha, self is our greatest enemy. Usahay ang kaaway man sa tao, ang iyang silingan, ang iyang isig ka tao, no? Tapos igugmaw na to atong kaugalingon. Kung may balutan ang kaaway day nato ang atong kaugalingon, atong dumtan ang atong kaugalingon, higugmaw na to atong kaaway. So ingon diri sa Ministry of Healing, we cannot afford to let our spirit shape over any real or supposed wrong done to ourselves. Self is the enemy we most need to fear. So, ang atong kaugalingon kaaway nato na mao man na ang muyud-yud nato nadto sa pagpakasala. Mao man na ang mo tawag sa ato kanang makaamong, no? No other victory. Kapag ma-overcome nato ang atong kaugalingon, ang atong kaugalingon, kanang naay makita na kanang masuko ba? Ang uban gani, ipanghambog pa na nasuko siya. No? Ipakita yun niya ang iyang kasuko. So, ingon din na walay laing na victory we can gain will be so precious as the victory gain over self. So wala gyud laing mahinungdanon nga so precious na pagdaog kanang madaog nato nga atong kagalingon, no? O na siya ang atong kinahanglan, madaog nato, makontrol nato pinaagi sa balaang espiritu. Naay mga tao nagiisgutan dire sa Ministry of Healing, akong nabasa na we should not allow our feelings to be easily wounded. Usay dali ra ginugid ta bisang gamay ng istorya, no? Dili daw nato tugutan ang atong mga pagbati na dali ra ta masakitan. We are to live, not to guard our feelings and our reputation. Kanang giprotektahan nato ang atong reputasyon. Naguba na giguba ba giguba ang atong reputasyon. No, gipakaulawan ta. But to save souls, o sa may gingon, we should not allow our feelings to be easily wounded. Gamay lang, no? Ako padakan sa sunod. Oh. We are to live, not to guard our feelings or our reputation, but to save souls. Ano man, kung dali ra ta masakitan, manluod ayon ta, ana, tapos ang uban maapektuhan, no? Tapos pag magluod na ta, makasulti ba tag maayaw? Dili na oy. Lain na gay imong paminaw, mamula na ang imong naong, mangurog ka na. Ug anang gingon sa Biblia pa na once na makabati na kaana nga pagbati, mas maayo pa may maghilom. Oh, yun niya. As we become interested in the salvation of souls, we cease to mind the little differences. Bisan gani mga mag-asawa, magbulag oy gamay ra, wala timplahay kape. Bisan ang mga mag-uyab gamay lang na bikil. No? Dili oh, magagmay ra gyud ginuton pa gyud na magitaw na gamay. Sang gamay ginuton pa gyud. Associations with one another. Whatever others may think of us or do to us, saan ingon diha, if it need not disturb our oneness with Christ, with God or with Christ,
Bisan unsa paghihuna-huna sa mga tao diri sa ato o gibuhat sa mga tao sa ato, di gyud na unta na makabalda sa atong pakighiusa sa Ginoo. Our fellowship of the Spirit. What glory is it if we be buffeted for your faults. O, muna gingon. So, may dako ni. Okay. Masa gingon, do not retaliate. Ano, unsay bot pasabot sa do not retaliate? Ha? Di ka mo balos. Kanang gitawag po na backbiting, no? Dili ka mo retaliate. Usahay gani, pagkuhan, usa pa lang gikuhan sa imo, tulo na da. Usa pa lang sulti niya sa imo. Naghana. So, ingon dili, ayaw gyud og balos. So, for as you can do so, remove all cause for miscomprehension. Avoid the appearance of evil. Do all that lies in your power without the sacrifice of principle to reconciliate others. So muna, kanang dili ta mag-retaliate. Lisod kayo na. Lisod kayo na. Labi na kung mga pasangi lang, tapos nagkuan lang, dili gyud tinuod, lisod kayo, nahitabo kayo na sako. Lisod kayo. Mura og kuan ay tapos di ra ba gyud kanang nabatian ra ba gyud to niya pod sa mga kuan, laing tao. Ingon dere, if impatient words are spoken to you, unsa may gingon? Never reply in the same spirit. Oh, kung naay tao na nahangit na gyud sa imo, nagsulti na gyud og bisan unsa man, ha? Never reply in the same spirit. Ah, lisod kayo, no? Ah, lisod kayo na. Bugat kayo na, oy. Bugat kayo. Usahay, di ka kakuan, kapugong. Remember that as soft answer turneth away wrath. Proverbs 15 verse 1. And there is wonderful power in silence. Na ay adunay dako nga o wonderful kahibulungan nga gahom sa paghilom. Words spoken in reply to one who is angry sometimes serve only to exasperate. Muna siya. So, kung kalayo ang imong kaistorya, tapos kayo kapod, sunog yun. Parehas mo. Wagi ka kuanan. Magyod. So, ingon diri mas maayo pa na maghilom na lang ta. Pasagdi na lang na siya. Kay di naman yun na mapugnan. Oh. So, ang importante kaayo, kung ma-overcome na to ang atong kaugalingon, self is our greatest enemy. Oh, greatest enemy. Napabay mo dako ana? Na ay great, na ay greater, na kini greatest na siya. Wa na gyud mo labaw pa na, super na. Oo. So, kung magsaligtas atong kaugalingon kadalasan pakyas gid na. Pakyas tapos daghantay mahimong mga kaaway. And day by day, each must strive for the victory. So, kung kay balo na kas imo kaugalingon, dali ra ka masakitan, dali ka ra manluod, gamay ng istorya, wa na. No? Wala na. So, ingon din there must be no careless, hazard, work in the foundation chosen or in the structure built thereon. Our physical, mental, and moral powers must be trained. Every ability must be cultivated and used to the fullness extent of every power must be brought into working order. So, muna siya. So, ang uban, ilang gihigugmang ilang kaugalingon, ang uban, ilang gihimo nilang self is the God they worship. Muna siya. O, ang kaugalingon, ingon dire,
kinahanglan ma-crucified. Ang self, kailangan siya may lansang. Purity and holiness will be developed in the character. So, bisan unsaon pa na nimo memorize ang prophecy. Bisan unsaon pa na nimo memorize ka ng mga doktrina. Oo. Ingon sa Spirit of Prophecy, gaano man ka-perfect ang picture. Ang law of God, gaano man daw nato ka-memorize ang truth, gaano man nato ka-memorize, gipahisama siya sa Spirit of Prophecy sa perfect picture. Ingon dito, ang law of God, ang kamaturan sa Ginoo, sama siya sa perfect na picture. Perfectong picture ba? Kung imong tan-aw ng perfectong picture, murag yung tinuod. Pero ingon dito, still a picture, a shadow of reality. Bisan unsa na siya na murag yung nagtinuod, pero mapabilin niya po na nasa picture, anino sa realidad. Kung wala diha ang tinuod, si Kristo, ang tinuod nga kamaturan. Kung wala diha ang Kristo, ang gugma sa Ginoo, wala gihapon. So, kining self, kailangan ni siya malansang. No? Malansang na siya. Ingon dire, dali ra ba supilon ang kaugalingon? Ha? Lisod, ingon dire, self is difficult to conquer. Human depravity in every form is not easily brought into subjection to the Spirit of Christ. Lisod yun. Lisod yun na siya supilon. No? Lisod yun na siya supilon ang kaugalingon. Subal tagamay. O, gamay, magod kayo. Kailangan ato ng sunod. Ingon siya the government of self is the best government in the world. Oh, ang panggobyerno, the government, yung bang imog yung kuan yun ang imong tawag na gibantayan yun imong ugalingon ba? Kaya ang tao, kung ang tao daw, sayon na daw na masabta na ang tao kanang nagunaw na siya sa ugalingon na matuwid ba, perfect or matarong, kung sige na siya tanaw sa uban. Oh. Oh. Kay kung magunaw na gani siya na murag matarong na siya, balaan na siya, ang buhaton daw sa tao mo gani ang ipatan-aw gyud sa Ginoo sa ato kung unsa ta kahugaw. Kay kung kung aton tan-aw sa atong ugalingon, kuan na gyud ta, murag balaan na ta. Ang mahimo ana, magsige ka na pug tan-aw sa uban. Oh, ma-overlook na nato tong ugalingon. The government of self is the best government in the world. The natural man must die. Ang natural na tao, the natural man must die. And the new man, ingon dire, Christ Jesus, take possession of the soul, so, gamay kayo ni, so that the followers of Christ may say, in verity and truth. Ingon sa ingon ni Apostol Pablo, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Asa na siya mabasa? Galatia 2:20. 20:21. Nadili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na. Ug ang sulod na ako, ingon siya, si Kristo. Kinabuhi ako pinagis pagtuo kang Kristo. Dili na ako ang mabuhi. Kumbaga, sa Galatia, namatay na yung ingon ni Apostol Pablo na ginapanton niya ang iyang kugalingon. No? Ginapanton. So kinig yung atong kaugalingon, lisyod gyud ni. Naingon sa Ginoo, naingon dito na kinahanglan gyud nato ma-overcome. So mo na siya. So ingon dire, there is one solemn statement that I wish you to write upon your heart. When persons have yielded the Satan's devices and have thus placed themselves upon his ground, if they would then recover themselves from his snares through the mercy of God,
They must come into close connection with Him, daily crucify self, and be thoroughly transformed in order to gain the victory and win eternal life. So, mo na ang sikreto. No? Ang sikreto ra gyud para mag-gain o mawin nato ang eternal life, in order to gain the victory and win eternal life. Unsa man ang kinahanglan? Close connection tayo sa Ginoo, adlaw-adlaw gilansang ang atong kaugalingon, o ingon diri sa bug-os thoroughly transform in order to gain the victory and win eternal life. Ingon diri, now you must be most zealously in earnest to overcome every defect in our characters and lead a life of humiliation and trusting, pleading prayer and faith as God for Christ's sake to cancel the past, so that the seeds of evil that you have sown may not be extended and be treasured up as wrath against the day of the wrath. So muna siya, ang kinahanglan gyud, ang yawi gyud ani, na kinahanglan mapaduol ta sa Ginoo, makabaton tag connection sa Ginoo. Kaso ang sala man sumala sa Isaiah 59 ang sala sa tao mauna siya ang magpabulag sa Ginoo. So dili gihapon ta makaduol sa iya. Ingon dinhi kinahanglan makabaton tag close ta connection sa Ginoo, ug adlaw-adlaw malansang ang atong kaugalingon na kita mabag-o para makuha nato, umaangko nato o makadaog ta ni ana nga lumba or sa kinabuhing dayon. So muna ang kuan, ang atong atunan karon, dili lisod, dili sayon ang pagsupil sa ugalingon, labi na kanang pride, no? Sa SD Bible Commentary, ang hinungdan na ang tao dili maluwas tungod sa pride. Lisod man magpaubos ang pride, good. Lisod kaayo oy. Nagyan na, bahala na lang mamatay, di lang yun. Magpaubos. Bahala na magunaw ang mundo eh. Di yun magpaubos. So sa Spirit of Prophecy, gingon yun ang mao yun yung mahimong babag, kining pride ba? Pride sa tao. Naay mabasa diri na walang diha, na kinahanglan yun ang pride, wala na yun na sa Kristiyano. Wala na yun ang pride. Kay mo mangguna ang hadlang, anang pride? Mao man na magpa-backslide. Magpa-backslide kung dili ka ma-backslide, ang imong kauban ma-backslide nimo. Anara na. Anara. So, yan po na to si Ginoo. Nauna, makangkir na to itong galingon, makuha na to, masupil na to. Ikaduha, dili ta isili na kuan. Ingon diri, dili ta dali dili ta dali masakitan. Tapos, dili ta dali masakitan, pagkahuman, dili ta mutubag, no? No, dili ta mag-retaliate. Dili ta mag-retaliate. Lisod kayo. Kini dali ra gyud ni basahon, dali ra ni explain. Pero sa actual, lisod kayo ni. Lisod kayo ni. Mutulog yun imuluha ni. Kaya ngingingon din na kung naay mga impatient words na isulti sa imo. Tapos ingon kadingon, diri ka mo reply, ana nga same spirit. Lisod kayo na, oy. Tanggal ang atong pagka-adventist, ana. Di ba? So, kining sulti, kundi na to ang pinganing mga sulti. Wala, oy. Ang sulti, bisan ka babata pa mo, bisan og kuan kanang suod mo kayo, tapos masayop lang ka og sulti, bisan og kausara nimo gisulti, ana. Putol na, haantod sa hantod na. Nay uban gani, tinuig ang tingganay. Ako'y makailana, magkakuan na. Tinuig, binuwan, walay tingganay. Mao na siya. So,
yan po nato sa Ginoo na ang atong kaugalingon dili ta magkumpiyansa. Di ta magkumpiyansa sa atong kaugalingon. Oh, di ta magkumpiyansa. Ang atong kaugalingon ato ng greatest enemy. Oh, ang kaaway nato duha raman si Satan o ang atong kaugalingon. Oh, atong kaugalingon. Mao gyud nay muyud-yud sa ato. Oh, mo nay muyud-yud. So nining kagabion naot na kuanta kakatunta sa mensahe tabangan ta sa Ginoo na ang atong kaugalingon atong makuan, atong makoreksyonan. Okay, kung ikaw, kung ang koreksyon sa imo, laing tao, lisod man, ikaw na lang magkoreksyon sa imo. Di ba? Ana. So, dire, nindot kayo ni siya kung atong namnamon ang mga mensahe. Ini kagabion, magpasalamat na sa Ginoo sa ini kagabion, nakita nakatuon sa iyang mga balapulong. Dire ko to, daghang salamat. Dalay ko na pang ibugmaon nga mahal na source kay tasan sa kalangitan. Dalay ko na ikaw, Diyos, walay katapusan. Salamat kaayo, Ginoo, ni mga tagnaa o Diyos, nga natagna na mo ang mensahe, Ginoo. Nga usa ka to nga mensahe nga makapapalandong sa among matag usa ka kaugaling mo, Diyos. Ginoo, alam ka to nga pagdasig sa matag usa ka namo, Ginoo. Gihangyo na mo ang imuhang kaluoy, O Diyos, ang imong gugma, ang imuhang pagpadagaya nga rin ka namo sa balaan nga espiritu nga maoy mong giya sa matag-usan na mo ang kasing-kasing sa among pagkatawhanon ng kalibutanan nga makapausab sa amo ang pagkinabuhi. Ginoo, tabangi kami. Dili na mo kaya ang pag-transform sa among kaugalingon kung dili mo kami tabangan, O Diyos. Gihangyo na mo kanunay ang imong tabang sa matag-usa ka nako. Hinaot, Lord, na dili man ngayon kami perpekto ni kalibutan na manghinaot kami, Ginoo, na imo kami tudluan, O Diyos, sa among pagkinabuhi. Na makinabuhian na mo, Ginoo, ang mga mensahe nga among mapatian. Na makadala ka po o nga kadasig sa matag-usa ka nako, Ginoo. Na mabuhat namo ang mga buhat, mga butang na haom lamang sa imong kabubuton, O Diyos. Sa among pagdala, sa among pamilya, sa komunidad, tabangi kami, Ginoo, na giniyahan sa imuhang balang espiritu ang amuhang pagkinabuhi o pagbuhat sa tanan, O Diyos. Amahan, dili kami perpekto ni kalibutan. Ay mga panahon, Ginoo, nga makasala kami, nga dili ganin mi makamantay sa among kaugalingon, nakasala na din kami sa among isig kaingon. Pasaylo kami, O Diyos. Diya sa among pagbuhat o sala sa adlaw-adlaw sa among pagkinabuhi, sa among una-una, pulong o gilabi na sa among mga ginabuhat, O Diyos. Mabangi kami, Ginoo, makontrolar na mo ang among kaugalingon sa pagkinabuhi, na malakat na mo ang daan, ginihan lamang kanunay ni mo, Ginoo. Himuan kami tapos, Ginoo. Himuan kami nga magmalingon sa mga pagsulay na mga sa mong kinabuhi. Hinaot, O Diyos, na magalakat kami sa daan, na paingon lamang kayo kani mo, Ginoo. Ayaw tuguti ang kaaway, O Diyos, na may makapatipas ka na mo. Ayaw tuguti ang kaaway, Ginoo, na mao'y makapatandog sa akong karbo, Ginoo. Tabangi kami kanunay, makaubos na mo kanunay nga mo ang karbo, O Diyos. Magkinabuhi kami, Ginoo, nga mahimo kami kahayag sa uman. Mahimo kami pagtulunan sa uman. Tabangi kami, Ginoo, nga sa among pagmensahe, nga modulot usab kini sa matag usa ka kasing-kasing sa imong mga kaanak. Tabangi kami, Ginoo, labi na gyud kami nga mga ginikanan, nga mahimo usab kami maayong ehemplo para sa among mga anak, Ginoo. Nga magdako sila, nga giniyahan nimo ang ilahang mga pagkinabuhi, O Diyos. Tabangi kami nga makapasunod kami nila diha ngadto sa maayong kaugnaon. Amahan, kami paingon nga mamauli sa among tagsa-tagsa kapanimalay karon. Gihangyo namo ang imong proteksyon, O Diyos. Nga malangat kami nga luwas, Amahan. Hinaot nga imo kami proteksyonan sa mga biyahe paingon sa among tagsa kapanimalay. Ginoo, nadunsab namo sa pag-ampo nga karon, Ginoo, ang natungdan karon sa maong mga landslide o
sa baha tungod sa sigig ulan, Lord, dito sa Davao de Oro. Daghan nga mga kaigsuonan imong mga kaanakan dito Ginoo nga nagilain karon sa kalistanan. Ginoo, hinaot ko Dios nga imong ipalagaya ang panalangin Ginoo nga ilabi na gyud sa mga pamilya nga wala nang mahal sa kinabuhi. Ang Ginoo ang kadasig, nanalangin sila Ginoo mabatnan nila gihapon ang paglaom Ginoo. Maglaom sila nga naa ikaw o Dios. Naa ikaw Ginoo nga magatabang nila. Magahandog unta sila kanunay kanimo Ginoo. Ang uban nga o mga kaigsuonan Ginoo nga naglunag sa kasalanan unta kini nga panahon mo balik sila sa imong piliran o Dios. Kailangan mo ang ilahang mga kasing-kasing Ginoo. Nga unta imuha nga nasigon sila diha sa pagbalik diha Ginoo sa pag-alagad kanimo Ginoo. Dili na mo mahimo ang tanan o Dios kung dili ikaw ang magalihok sa among matag usa ka kinabuhi Ginoo. Ilabi na gyud o Dios dadon sa namos pag-ampo karon sa Inday Rose. Hilama sa imong mga balaka mo tangihang balatian Ginoo. Ilabi na gyud sa iyahang pagbuntis karon o Dios. Tagay siya o kalipon kapaskog kanunay hapsay nga paglawas Ginoo. Uban sa iyahang tibuok pamilya. O sa tanan karon nga dunay mga balatian sa mga balay talagalanan Ginoo. Duawa sila o Dios o ilama ang ilang mga balatian. Nababat na nila ang kaayuhan. Wala kami mahimo ang mga nagwala ikaw. Ako lang maginatugyan kanimo para kami mga daog nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Salamat Amahan sa pagtubag kanunay sa mga giampo kanimo. Kinaamon nila maginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.